So, hello guys! What's up? It's me again, si Mima Alicia nyo at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. So, mga minamahal, grabe na talaga itong napakahiwaga talaga ng compound ni Kibuloy. Kung saan mga minamahal sa pag-aakusa nila na sila daw po ang papasabugin, yun pala, sila pala ang mayroong tinatagong bomba doon sa loob mismo ng kwarto ni Kibuloy kasi meron pong natagpo ang lagusan. Hindi man nakita si Kibuloy pero may mga iwang ebidensya katulad ng mga bolo, mga bomba, tapos mga wire, and we do not know kung para saan yung mga yun. Mga minamahal, napagtanto ko lang, naiisip nyo ba yung naiisip ko? Kasi 'di ba nung mga nakaraang hearing, if we will connect the dots, meron talagang meron talagang spark dito, mga minamahal. Kasi 'di ba nung nakaraang hearing sa Senate hearing ni Senator Risa Ontiveros, 'di ba merong isang hardinero na nagsalita? 'Di ba na ang sabi niya, meron daw pong eroplano na pumupunta sa compound ni Kibuloy. Kasi 'di ba yung KOJC meron pong hangar 'yan sa compound ni Kibuloy, merong hangar. So, yung lalaking 'yon, habang naglilinis daw po siya, natagpuan niya na mayroong bumabang eroplano, tapos yung laman daw po nun is purong mga baril, which is nandoon din daw po sila former President Duterte at si Vice President Sara Duterte. Naalala niyo yun, mga minamahal? Di ba may nagsalita ng ganun? So, iniisip ko na ginagawa nilang sinungaling itong nagsalita kasi tinanggi. Tinanggi ng ating Vice Presidente na hindi daw yun totoo. 'Di ba? Hindi daw yun totoo na na nagdadala daw sila ng baril, umu-order daw sila ng baril. Tinanggi ng mga Duterte. Pero mga minamahala, if you will try to connect the dots, ano yung mga nakitang mga kagamitan doon sa loob mismo ng kwarto ni Kibuloy sa naturang lagusan? May bomba, may mga wire, may mga bolo. So, saan nanggaling yun? 'Di ba? Kung sa mga minamahal, ako medyo nagtatantrums ako sa kakaisip nito kasi gumugulo talaga ito sa aking isipan. Hindi kaya itong si Kibuloy ay supplier ng mga machineries sa mga di umano'y terorista, mga armadong komunistang grupo? Mga minamahala, I'm just asking. 'Di ba? So, dapat tingnan yung mga nahuling, mga nakitang bomba, mga wire, mga bolo. 'Di ba dapat inspectionin yun, mga minamahal? Kasi ako medyo pumapasok lang talaga sa aking isipan na baka itong si Kibuloy ay supplier ng mga barel, ng mga machineries sa mga armadong komunistang teroristang grupo. Ako'y nagtatanong lang, mga minamahal, na baka. So, dapat inspectionin yan. Baka hindi lang dyan merong natagpuan. Baka kahit din sa Kingdom, kahit din mismo sa Jose Maria College, ay meron ding mga nakatago. Kaya PNP, mag-ingat-ingat din kayo. Kasi kakasabi nila na kayo daw yung magpapasabog, baka mamaya kayo yung pasabugin ng Kingdom of Jesus Christ dyan. 'Di ba mga minamahal? Anyway, ito yung balita. Grabe. Kagabi kasi binalitan natin na may natagpo ang daanan na lagusan. So, nakita yon sa cathedral, sa simbahan ng Kingdom of Jesus Christ. Ngunit sa kanilang pagtuklas sa lagusan na yon, ang natagpuan nila ay yung mga bomba at mga bolo, mga machineries, mga minamahal. So, grabe. Grabe na talaga, napakahiwaga, napakamisteryoso ng KOJC. So, panoodin natin tong balitang to. Secretary Benhur Abalos na natagpuan ng inihayag ni Department of the Interior and Local Government Secretary Benhur Abalos na natagpuan ng pambansang pulisya sa loob ng Kingdom of Jesus Christ o KOJC compound ang mga pampasabog at sikretong daanan sa kasagsagan ang paghahanap ng mga PNP kay religious group leader Apollo Kibuloy. Ipinakita ni Secretary Abalos ang picture ng Molotov bomb at mga bolo na natagpuan sa compound. High class Mayroon bomb. din anyang mga barbed wire at mga live barbed wire. Yan
Mga live, ano yan, once na makatapa ka dyan, makukuryente ka. Wire na may, hindi, tawag dito, yung bakuran na may wire, pag natapakan mo yan, makukuryente ka. Di ba parang ganun? So, outsmart nga talaga itong si Kibuloy. Ready, no? Grabe. electrical wire na inilagay sa lugar. Nakikipag-ugnayan na umano ang DILG sa City Government Engineering Office upang malaman kung nakadeklara sa KOJC's construction plan ang mga sekretong kwarto at daanan. Ito po yung actual inspection sa inside ng KOGC. Ito yung mga ilang kwartong pinasok po nila. Ayan po si General Nick Torre ang nangunguna po rito. Okay. Next. Yan, no? Ito yung cathedral. Pagbukas mo sa rito, this is called the secret door. At dito ka ngayon papasok sa kwartong ito. Yan yata ang kwarto ni Pastor Kibuloy. No? Bumubukas po ito. Bumubukas ito. Oh my God. Wala din ang plato ng skulto sa office ng engineering ng city ng Davao. Ito yung nakadikara. Kasi kung hindi nakadikara ito, sa kalimutan, lahat things sa ginawa at pinulot sa ginawa. So, yun. Mga minamahal. Grabe, no? Nakakalula. Nakakalula. Tapos, as of the moment, mga minamahal, yung PNP, ginagamitan po nila ngayon ng laser. Ganun po kaano yung KOJC. Ganun po ka walang hiya. Ginagamitan nila mga minamahal ng laser. Tingnan nyo, tong kababuyan ng KOJC ngayon. Pakita ko sa inyo mga minamahal. Grabe tong pambababoy nila sa PNP, oh. Lalaine, ano ang detalye nitong sinasabing umunoy panunuto ng laser devices ng KOJC members sa mga pulis? Kailan itong mga nakalipas na araw kahapon ay nagkaroon ng aerial survey itong PNP sa palibot ng KOJC compound at pati sa mga video na inilabas ng PNP ay may mga laser devices na ginamit itong KOJC at tinutok nila doon sa chopper ng pulis at ayon nga sa PNP ito ay delikado. Isang pahayag sa social media, sinabi ng Police Regional Office 11 na tinutukan umano ng mga miyembro ng KOJC ng laser devices ang kanilang helicopter na nagsasagawa ng aerial survey sa compound. Sa video message ni PRO Davao spokesperson Police Major Catherine De La Rey, kinundina nito ang naturang aksyon ng KOJC members na anya ay mapanganib at maaaring magdulot ng aksidente. Sinabi rin ni De La Rey na ang paggamit ng laser sa aircraft ay ipinagbabawal sa ilalim ng Aviation Safety Regulation and legal standards. So ngayon, wala pang inilalabas na tugon ang kampo ng KOJC hinggil sa aligasyon sa paggamit umano ng laser devices sa PNP chopper. Una nang sinabi ng PNP na nagkakaroon sila ng problema sa pagpapatupad ng kanilang operasyon dahil sa umano'y resistance ng KOJC members. Iniulat din ng pulisya na nasa 29 na KOJC members na ang inireklamo ng obstruction of justice at direct assault dahil sa umano'y pananakit sa ilang pulis na kasamang nagsisilbi ng warrant of arrest Grabe, no? laban sa kanilang leader na si Apollo Kibuloy. Sa panig naman ng KOJC, patuloy na tinutulan nila ang ginagawang operasyon ng pulisya na nila ay nakakaabala na sa kanilang operasyon sa loob ng compound. Partikular na inireklamo ng KOJC ang umano'y drilling operation ng mga pulis sa ilan nilang gusali at patuloy na pagsuyod sa ilang bahagi ng compound na pinag-iinalaang pinagtataguan ng mano ni Kibuloy. Ito na ay kapitong araw ng pananatili ng pulisya sa loob ng KOJC compound. Hanggang ngayon nga ay hindi pa rin nila nahanap itong si Apollo Kibuloy at kanyang apat na kapwa-akusado. Ella. Alright, Grabe. maraming salamat, Lalaine Moreno. Grabe yun, no? Grabe yun, mga minamahal. Ay, nako. Ako mga minamahal, kahit nga din ako, naiinip na kasi it's been a week. Kasi 7 araw na, 'di ba?
it's been a week since nandoon yung Philippine National Police. But it is greater, mga minamahal, kesa sa walang ginagawa ang PNP. 'Di ba? So, hindi man po nahuli, pero patuloy po nating natutuklasan ang mga new development. Dito nga po, sa KOJC compound ni Kibuloy. So, I think, baka maniwala na ako na itong si Kibuloy ay nakatakas na. 'Di ba? Pero wag naman sana. Kasi hanggat may nadedetect pa ang underground penetrator, ang heartbeat detector, sabi nga nila habang may buhay, may pag-asa pa tayo, mga minamahal. 'Di ba? So yun. So yun lang muna yung ating ngayon, mga minamahal, ang ating update, latest update. It's me again, si Mima Alicia nyo, at nagbabalik ulit para sa ating panibagong video. Ingat kayo, mga kababayan.